Matitigas talaga ang ulo ng mga DDS. Ayaw paawat. Eto, sa Saudi Arabia, Jeddah. Oh, mga tanga. Oh, mga ayaw magpaawat. Eto po sa Saudi Arabia. Yari kayo. Titigas ulo nyo, ha? Ha? Matitigas kayo. Alam mo itong mga OFW, wala kasing alam to sa lugar ng Pilipinas eh. Wala kasi kayong alam. Nandiyan lang kayo. Di ba? Wala kayong alam na nangyayari dito. Kaya nabubuyo kayo ng social media. Lalo na po dito sa Arab countries. Kasi po restricted yung ibang social media platform dyan. And nakikibalita na lang po sila sa mga fake vloggers. Kaya yun ang nai-influensyahan sa kanila. Yan. Saudi Arabia yan. Oh. No remittance day. Pakita natin. Oh. No remittance week daw, 28. Oh, no remittance week. Nakapila yung mga DDS. Mga tanga. Pero bakit ngayon mukha kayong tanga at gago? Fake news yan. Tinawag sa kongreso, nagtago sa lungga. O, kala ko ba no remittance? Ba't nakapila daw yung mga DDS? Sabi nung nag-video. Oh, ulitin natin. No remittance week daw, 28. Marami. Ito na mga DDS oh. Oh, ayan oh, mga DDS oh, huli sa video oh. No remittance. Oh, ayan oh, tinakpan nilang ni Kuya oh. Oh. Eh mga DDS oh, oh, sabi ni Kuya, ay mga DDS oh. Oh. Ito na mga DDS oh. No remittance week. Oh. Pero tignan nyo naman, nagpapadala oh. Oh, mga DDS. Huwag kayong tatanga-tanga, no remittance, huli kayo sa video, nandun kayo. Oh, ano no remittance? May nagpadala sa atin yan. Oh, isang tiga Arab countries. Boss Nyolo, anong no remittance? Tignan mo to, uli-uli ko mga DDS, huli kayo sa video. Oh, no remittance ba yan? Uling-uli kayo. Ulitin nyo, binanggit pa kayo. Oy, mga DDS, oh. 28. Marami. Ito na mga DDS oh. Oh, eto na mga DDS, oh. Oh. Nagtatakip pa kayo ng muka. Oh. Nagtatakip pa kayo ng muka. Ang titigas ng mga mukha nyo. Matapang lang talaga sa social media, pero sa personal ang pangit nila. Duterte. Tanga-tanga, meron ba namang no remittance? Ano kayo, wala kayong pamilya? Ano kayo pumunta dyan para maging pokpok lang? Pumunta kayo dyan para mag-ano lang? Magliwaliw? Pumunta kayo dyan para magtrabaho, mga inutil? Hindi kayo pumunta dyan para magpakapokpok. Ha? Magpaka-rally-rally. Pumunta kayo dyan para palamunin natin mga pamilya natin dito o sa ibang bansa. Yun ang main goal, main point. Oh. Magpadala tayo sa ating mga pamilya, tapos sasabihin nyo no remittance. Sino maniniwala sa logic nyo? Gawin nyo 1 year. Oh. Hindi yung kung anong ginagawa nyo. Ayun pala, magpapadala rin kayo. Kaya punong-puno. Punong-puno yung remittance ng mga DDS. Kayo pa daw ang nangunguna. Kayo pa daw ang nagpuno. No remittance. No remittance, my ass. Ang puon nilang nakadaya, pero silang diablo, silang masama.
Oh, ito mga tangang tiga Jeddah. Oh, tignan niyo yung mga mukha. Ito po yung mga tangang tiga Jeddah. Jeddah KSA. Kahit mahigpit, pero nagawa ng paraan. Ay, edi good. Kahit mahigpit, nagawa ng paraan. Edi good. Pero sabi ko sa inyo, pag nahuli naman, takbo sa gobyerno. Oh, pag nahuli naman, tatakbo-takbo sa gobyerno, mga inutil. Oh, antindi ng mga mukha nyo. Pinagpipilitan eh. Pag nahuli-huli naman, kamag-anak po ako ni nahuli po sa Jeddah. Sabi ni Ante, hindi na makontak. Bobo mga to. No remittance. Sila ang nagpuno ng remittance center. Oh, eto lang masasabi. Oh, tignan nyo. Oh. Pakinggan nyo, sabi ni Sara, ni Roque, eto lang ang sagot nila sa inyo. Oh, pakinggan nyo ha. Yung rally nyo, oh, sa OFW Qatar. Pakinggan nyo yung sinabi ni Roque sa inyo. Oh. We're appealing to the Qatari authorities. The state of Qatar has always been a very good friend of President Rodrigo Roa Duterte. Oh, kita mo, yan lang ang sabi ni Roque, we're appealing and Duterte and Qatar very good friend. Tanga! Oh, OFW Qatar. Tingnan nyo yung salita ni Roque kung maliligtas kayo sa kinalalagyan nyo mga inutil. Yan lang ang sagot sa inyo. Oh. Eto lang ang sagot ni Roque sa inyo. Oh, tingnan nyo kung maililigtas kayo ng sagot ni Roque. Kaibigan naman daw yung president ng Qatar tsaka yung si Duterte. Makakatulong yon. Paawa card. Paawa card. Makakatulong yung paawa card. Oh. Yan ang sagot ni Roque. Oh, mabubulok na kayo dyan, mga hayop kayo. Diba? Ganun kasi mga DDS, kaibigan naman tayo, konsentihan na lang. Bobo ka! Puro ka subo! Puro ka lollipop! Yan ang nalalaman mo! Puro ka higop-higop ka ng cells! Huwag ka mag-alala, Maripe Palisok. Hanggat di natatapos yung Ramadan, dun lang sila. Ah. Ayan ang sabihin nyo, mga nakakulong sa Qatar. Sabihin nyo sa Qatar police, Duterte and the President of Qatar, very good friends. Okay? Please free us. Eh, sabihin nyo daw. Ha? Mga tangang-tangang OFW sa Qatar nakakulong. Sabihin nyo daw, Duterte, tsaka yung Qatar President, very good friends. Tingnan nyo kung papalaiyain kayo, mga inutil. Ang lakas ng magmura, kala nyo'y matapang, pero pag nahuli umiiyak sa tabi. Duwag, mga edukado raw pero walang diskarte, kaya't binenta ang boto sa pangakong tae. Gara ng logic, di ba? Ang galing! Ang lupit! Diretsoy natin. We're appealing to the Qatari authorities. Teka, appealing daw. Itsura mo. Ha?
Itsura mo? Appeal? Wala kang appeal eh. Bago ka mag-appealing, ha? Itsura mo, Roque, para ka naaagnas na, kakasubo mo ng sales. Ha? Lunok ka ng lunok ng sales. Ha? Akala mo pag lunok mo ng sales, nakakabata sa'yo? The state of Qatar has always been a very good friend of President Rodrigo Roa Duterte. We're appealing to you to understand the sentiments of our countrymen. They love the president and they cannot accept the fact that he is now here at The Hague, held as prisoner by Westerners. No? Ang lakas! Ang lakas ng speech ni Roque, no? Kumbaga sabihin nila, pagbigyan na daw. Kasi daw, mahal nila si Duterte. Nilabas lang daw nila yung emosyon nila. Ang galing, no? Mapapalaya na pag gano'n. Talagang tatanga-tanga talaga. Parang sinabi niya na normal ang ginawa ng ng mga OFW yung tanga sa Qatar. Parang sinabi niya, kundi ba naman bobo tong lumulunok ng sales. Roque, ha? Sinabihan na yan ng embassy, huwag kayong makikilahok sa anumang political agenda. Bawal yan sa Qatar. Eh yung mga tanga-tangang katulad mo, nagmatigas. Tama. Pinipake news pa kami. Hindi daw rally yun. Pero naka-t-shirt na green ang mga hinuli. Naka-DDS na t-shirt. I'm not a Filipino for nothing, mga bobo. Pinipake news pa. Ha? Pinipake news pa kami. Wala namang problema kung fake news eh. Eh di hayaan natin mabulok. Sabihin nyo hindi totoo, gusto natin. Sabihin natin sa PCO, sa Malacanang, fake news daw po yan, walang nakakulong. Ano, gusto nyo? Gusto nyo? Sabihin natin sa Malacanang, walang nakakulong. Hayaan natin mabulok. Gusto nyo? Gusto nyo ganon? Bobo kayo eh. Umiiyak na nga yung mga kamag-anak. Umiiyak na yung mga kamag-anak. Nagmamakaawa na kay Arnel Ignacio. Nagmamakaawa na sa DFA. Nagmamakaawa na sa nasasakupang mayor. Nagmamakaawa na rin kay BBM. Sasabihan nyo fake news. Eh di bulok na sila doon. Wala problema. Ayaw mo patulong. Ha? Ayaw nyo magpatulong. Madali naman kami kausap eh. So we have a common history of being colonized by the West, and I hope you do understand. Puting nagbanggit pa ng history o tatanga-tanga talaga tong sperms. Ay. Diba? Nakweting nagbigit pa na. We are being by the columnized. Why the Filipinos love President Duterte. So again, it is an appeal to our friends in Qatar. Please show maximum tolerance to Filipinos who only wanted to show their love to President Rodrigo Roa Duterte. Ganun lang pala. Basta mahal si Duterte, makakalaya sila. Bobo talaga to eh. Bobo! Wala kang alam gawin kundi mag-lollipop. Ano yun? Sasabihin nila sa Qatar Police, we love President Duterte, please free us. Tama si Augusto Domingo, Ari Roque. Gusto ko lang malaman mo,
Iba ang stem cells sa sperm cells. Utak nyo'y parang lugaw, maputik, malabnaw, walang laman kundi sabaw. Kala mo matapang sus, plastic lang yan. Pag nagtunay ng laban, kayo'y nagtatago. Sabi ni paring Eduardo, gumising na kayo mga DDC, ginagamit lang kayo paulit-ulit ang panloloko sa inyo sa social media. Pinaglalaruan ng emosyon nyo. Pag nahuli kayo kawawa, tapos tutulong sa inyo, laway lang. Tama, huwag kayong tumurad kay Roque. Laging may nilalawayan lollipop. Duterte sa kalam, ang puong nilang nakagaya. Pero sila ang diablo, sila ang masama. Mga kulto ito na mga walang hiya. To DDS, utak luga. The DDS tanga-tanga. To DDS, utak luga. The DDS tanga-tanga. Graho! Mga DDS, fake news. So, hindi ito totoong interview ng DFA. 17 Pinoy dinampot ng pulisya sa Qatar. Tutulungan ng DFA. So, paatasin na natin tong DFA. DDS, eto yung DFA yung nagsalita na oh. So, sabihin natin sa DFA, fake news. Mas marunong pa kayo sa DFA. Mas marunong pa kayo sa DFA. Mga DDS. It's policy of the Philippine government to always give assistance to distressed overseas Filipinos, no? There's the DFA through our embassies, and there's the DMW and OWA na meron din silang representative offices or attaches or officers sa mga embassies. In this case, there's 17 of them. 17. Ilan ba? Di ba 17? Fake news tong DFA. Mas matalino kayo sa DFA. Ito DFA yung nagsasalita. So, fake news. Fake news na walang nakakulong. Ganon. Fake news. DFA to. Ano gusto nyo? Makakalaya lang sila, sasabihin lang. Rodrigo Duterte, very good friends with Qatar. We gonna set us free. May ganun ba? Rodrigo Duterte, very good friends with Qatar. Set us free. Ganun sabi ni Roque. Ganun lang daw sabihin eh. Rodrigo Duterte, very good friends with Qatar. Set us free. Mga tanga, wala kayong ambag, kundi fake news at pagmumura sa FB lang. Isang tanong lang, may nagawa ba idolo nyo? Wala, kundi utuin kayong mga bobo. Boplax. DFA, pasok. Arrested for political demonstration. I think Swimming. 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 Ano sabi? Ano sabi? May binanggit ba swimming? Sinabi ba ng DFA swimming? Pahinga mo! about na meron din silang representative offices or attaches or officers sa mga embassies. In this case, there's 17 of them who were arrested for political demonstration. Political demonstration. May nakabikini ba doon? Pag political demonstration, ano ba yun? Naka-bathing suit ka ba doon? Nagda-diving ka ba doon? Nagka-cutter butterfly? Political demonstration, sabi ng DFA. Ano yun? Long swimming! I think we know what it's about, no? It's in connection with the former president's birthday. And they are right now being... in connection with the president's birthday. Kailan ginawa? Kailan ba yung birthday? Investigated in detention. They're in various detention centers. This is separate yung men from the women, no? Our embassy, under Ambassador Mardomel Melicor,
already stated last March 13 that Filipinos should avoid political rallies kasi Oh, March 13. Sinabihan na kayo, huwag kayong mag-rally. OFW, Qatar, DDS, tanga. OFW, Qatar, DDS, alipin. OFW, Qatar, DDS, mga maglulupa. Mga mayayabang kayo. Ha? Oh, asa kayo ngayon? Oh, lumapit kayo sa DFA ngayon. Oh, ba't di kayo lumapit kay Duterte? Oh, ngayon gagastusan kayo, mga hayop kayo. Oh, magkakaano gagastos sa inyo, mga talipandas. bawal yung political rallies sa Qatar, and it has nothing to do with your political persuasion. Oh, Qatar is a country where majority of the people are residents there are not Qataris. oh. Maybe up to 80% of the people you see in Qatar are not Qatari citizens. So they want to control as much as possible how foreigners act in that country, and that includes no political rallies. Kasi kunyari lahat ng nationalities doon, rally ng rally about their home politics in their host country. Adi ang gulo na rin ng Qatar. So it's not because the Philippine government is saying don't rally in favor of the president or against him or what, no? Or if I'm referring to the former president. It's because ayaw ng Qatar. So we are providing legal assistance if required. Right now, though, they are not yet able to meet the Filipinos because, again, each country has its own rules. Sa atin, sa constitution natin, again, may lawyer ka, ganyan. Different sa Qatar, investigate mo ng police. It doesn't mean, though, that I'll be... Kita mo, sinasabi ng DFA, bawat, may iba-ibang rules. Sinabihan na kayo ng 30 ng March, huwag kayong mag-rally. Kaso, matitigas talaga ulo nyo. Mga bobo kasi kayo eh. Ngayon, namumblema pa DFA sa inyo. Sa katangahan kabobohan nitong OFW sa Qatar. Na nagmamalaki pa. Na ang sabi pa ng iba doon, hindi daw sila lalapit sa administrasyon na bangag. Oh. Nelin Lozano, sinagot na nga Sinagot na ng DFA, hindi daw swimming. Political. Rally. Huwag kang maniwala sa mga DDS na fake news ka rin eh. Eto na nga, DFA na. Sino pa paniwalaan mo? DFA o yung mga fake news? Dito na ako sa DFA, sila tutubos eh. Oh. Sila tutubos eh. Oh. Optimistic. It doesn't mean that they'll be convicted and jailed. Eventually, they may be released after a short stay in detention maybe. We'll see about that. Pero ang problema po, kung palagi natin gagawin to, baka magiging mas stricto yung mga Qataris at next time, mag-deport na sila ng mga nagrarally, no? And so, pakinggan po yung payo ng ating embahada sa mga kababayan natin, hindi lang sa Qatar, pero all throughout the Middle East. Gusto niyo ng political exercise? Meron ngayong overseas voting registration. Makakaboto kayo bilang overseas Filipinos. Oh, yan. Doon nyo iayag. Bumoto kayo, magrehistro kayo. Tama yung si DFA. Kung gusto nyo magayag ng damdamin, wag nyo iboto yung alyansa. Iboto nyo lahat, Team Suka. Mga mababantot. Alam mo na mag-register, pwede pa kayo register, yun ang gawin nyo ngayon. Kasi pag marami kayo, baka huliin pa kayo. Wala na. Ayan po, ang sabi ng DFA. Ayan na, siya nagsasabing fake news. Ayan. Sabihin nyo lang kung huwag nang dapat tulungan ng DFA. Madali naman kausap eh. Kaso, umiiyak na po. Umiiyak na po ang mga kamag-anak. Pinakita ko sa inyo, si Ante, nag-aalala na si Ante. Hindi makontak yung pamangkin. Umiiyak na. Tapos sasabihin nyo ngayon, fake news pa. Bala kayo. Kung ayaw nyo pong sumunod at makipagtulungan sa gobyerno, bangag daw ang gobyerno ni Marcos, di go, good luck. DDS utak luga, DDS tanga-tanga, DDS utak luga, DDS tanga-tanga, DDS utak luga, DDS tanga-tanga, DDS utak luga, DDS tanga-tanga. Bayanan ng China to,
Balik sa betlog. Ma'am Mercy, thank you po, Ma'am Mercy. Dito na tayo, Goldilocks boycott. Stupid. Goldilocks. I usually buy cake on yours and nothing wrong. You always put the dedication. This is what happened today. Ayan po. Paano ba naman nakalagay, Happy 88th birthday, Tatay Digong. Bawal yon. Bawal. Bawal yon. Bawal. Bawal yon. Bawal ilagay yan, Happy 88th birthday. Pwede lang, Happy Arrest Day. Kawawang DDS, oh. Kasi po dati, di ba nagkalat yung nagkalat aray ko. Di ba po dati, nagkalat po kasi yung Happy Arrest Day. Ito being fair po sa Goldilocks, ha. Nung bumili po ako ng nilalagyan ko, Happy Arrest Day Duterte. Bawal po. Ayaw nila. Kasi nga po, marami ang marami ang nakapansin dito. Madami po yung nakapansin dito dati. Ayan, oh. Happy Arrest Day. Ayan po. Ayan po. Umiyak po yung mga DDS dyan, yung Happy Arrest Day. Ayan, oh. Ayan, oh. Yung nagsimula po nag-trending yan, Happy Arrest Day, Rodi, and belated HBD Christine Reyes. Ayan, oh. Ayan po. Nagalit, parang dahil nagalit na DDS. Magaling nagalit yung DDS. Sila rin may kasalanan, eh. Kinall out nila yung Goldilocks. Bawal yan, ba't nilalagay nyo? Okay po, simula ngayon, sabi ng Goldilocks, hindi na kayo makikisali sa politika. Bawal na po. O so, nilagay nila, Happy Birthday, Tatay Digong. Kayo nagprotesta, eh. Kayo nagprotesta. Dati okay lang, eh. Iyakin kayo, eh. Di ba? Iyakin kayo. Ngayon, pinotesta nyo yung Goldilocks. Kung hindi nyo pinotesta, pwede yung Happy Birthday, Tatay Digong. Kayo nagsabi. O, sabi ng Goldilocks, tumutupad lang kami sa sinabi nyo, bawal na politika. O, kayo may kasalanan. Oh, kayo may kasalanan nun. At least kami, nauna na kami. DDS, iyak. Happy Arrest Day, nauna kami. Oh, iyakin kasi kayo. Kinolaw nyo yung Goldilocks. Kinolaw nyo yung Goldilocks, iyakin kayo. Kung hindi kayo nagko-call out, asaran lang. Oh, wala tayong ban. Oh, nakaban ngayon yung Goldilocks sa usaping politika. Na lahat ng politiko bawal ilagay, sabi ng Goldilocks. Kasi ayaw din palagay sa akin, nilagay ko na na may nakalagay na Duterte, bawal daw. Bawal daw may name ng politiko. Sabi ko, bakit? Kasi po, nagkalat po kasi yung tungkol sa politiko na ginawang cake. Nag-trending po kami. And pinagbabawal na po sa amin ngayon na maglagay ng ng politiko, lalo na yung mga sikat na politiko. Okay. Ayun. Dahil nga, binoykot nila. Nireport nila yung Goldilocks. Bought the cake for tomorrow's celebration. To my dismay, they refused to write Tatay Digong on the cake. Oh, kayo nagpasimula ng bawal, eh. Ngayon. Name lang. Name. Ni walang happy birthday. Oh, bawal lalo yun kung name lang. Boba. Oh, tingnan mo yun. Gusto lang daw nila maging neutral.
Yan ba ang neutral? So, bawal na name na digong sa cake? Really, Goldilocks? Nagpasabay, pabili lang po sa rider. Oh, kasi nga kayo nagpaano eh. Kayo nag-name drop sa Goldilocks na sobra eh. Oh. 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 Nagpagawa lang kami ng cake, happy arrest date. Umiyak kayo. O ngayon, sabi ng Goldilocks, bawal na po yan sa politika. O, ngayon bawal na. Umiyak pa rin kayo. Ano ba talaga? O, asaran lang kasi napipikong kayo eh. Tapos iboboykot nyo yung Goldilocks ngayon. Iboboykot nyo yung Goldilocks. Ayan na nga lang kaya nyong i-afford, Goldilocks. Mga 4-piece kayo, di ba, mga DDS? Oy mga alipin, mga uto-uto, paniwala sa news na gawa-gawa mo. Akala mo kung sinong mga matalino, pero bakit na yon mo? Totoo, seryoso. Oh, kasi kung mayaman kayo, nakakontis kayo, mga alipin. Oh. Diba? So, mga 4-piece kayo. Goldilocks lang ang kaya nyong bulin. 4-piece. Diba? Hindi ko minamaltrato yung mga mahal natin mga 4-piece ha. Etong mga to kasi, akala mo kung umasta, iboboykot daw nila yung Goldilocks. Pinagmamalaki nyo, yan lang ang kaya nyong bilhin, nag-aargumento pa kayo. Goldilocks na nga lang kaya nyong bilhin, iboboykot nyo pa. Mukha kayong tanga at gago. The fake news yan. Tinawag sa kongreso, nagtago sa lungga. Matapang lang talaga sa social. Oh. Sige nga. Di sa kontis kayo, palagyan nyo sa kontis. Kaya nyo ba? Media, pero sa personal ang pangit nila. Pag Duterte sa kalam, ang puon nilang nakada. Punta kayo sa Mary Grace, tig 2.5, tig 3,000. Kaya nyo ba? Silang diablo, silang masama. Mga kulto ito na walang hiya. Huwag tularan o galing dyan. Magbo-boycott na nga lang kayo. Yung afford nyo na nga lang, ibo-boycott nyo pa. Pag binoykot nyo yan, makakaship ba kayo ng Mary Grace? Makakaship ba kayo ng Contis? Isip-isip mga DDS. Maglulupa kayo. Ano yan? DDS, utak-luga. The DDS, tanga-tanga. The DDS, utak-luga. The DDS, tanga-tanga. Boycott daw. Boycott daw ngayon ng Goldilocks. Ayan sabi nila, oh. Ayan, oh. Boycott Jollibee. Ito yung dati. Boycott Jollibee nung 2020. Ay, 2020. 2020. Boycott Jollibee. Sabi ng mga DDS, pack shit kayo ha. Huwag kayong bibili ng Chicken Joy tsaka Jolly Hotdog. Binoykot din nila yung Jollibee. Di ba boycott Jollibee ang sigaw ng mga DDS? Oh, imposible naman hindi kayo nagja-Jollibee. Yan lang afford nyo. Di ba mahilig sila sa boycott eh. Imposible naman ibo-boycott nyo yung Jollibee nun. Yun lang afford nyo. Jolly Spaghetti a la carte. Natatawa ako sa mga DDS eh. Ibinoboykot nila yung kaya nilang bilhin. Di ba? Ibinoboykot po nila yung kaya lang nilang bilhin. Jollibee, Goldilocks, Ligo. Sila rin nagboykot ng Ligo. Kung ano yung araw-araw nilang halos ulamin na Ligo, binoykot pa. Kung ano yung natatanggap yung rasyon sa mga pinipilaan yung mga kandidato, yung pa iboboykot nyo. Oh. Sabi, actually, kawawa naman mga DDS.
boycott ABS-CBN na, boycott Jollibee, Chowking at Red Ribbon pa. Sino ngayon yung tatanga-tangang nag-deprive sa sarili nila? Binoycott nila yung Red Ribbon. Ngayon, naka-Red Ribbon sila. Nakalagay, bring back home. Di ba? Bobo kayo eh. Ngayon, nakalagay doon sa Red Ribbon, bring back home. Di ba, binoycott nyo rin yung Red Ribbon? Ito pa sabi, idea, paint Jollibee as indeed part of House Duterte movement. So DDS can immediately start boycotting it. More success for boycott campaign and agents of the ruling class B, ruling class ganon. Dear DDS, here and abroad, will you boycott Jollibee? Binoycott nila. Ayan po yung mga DDS. Binoykot din yung ligo na madalas nilang ulam, sardinas. Kung ano yung madalas nilang ulamin, yung pa binoykot nila, ligo. Ang lakas ng magmura, kala nyo'y matapang, pero pag nahuli umiiyak sa tabi. Duwag, mga edukado raw pero walang diskarte, kaya binenta ang boto sa pangakong tae. Hoy, utak nyo'y pa... Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas.